Mio Grabis 2020. Sa loob ng halos 3 taon, ilang beses na rin ako nakapagpalit nito at nasubukan ko na rin ang iba't ibang klase ng brand. KST, KRX at IRC. So ito yung sinasabi ko na 130/70 pero 62S siya. Pagmasdan nyo yung thread niya rito, halos magkaiba dun sa may unahan. Pagdating naman sa bad nito, talaga namang inaalagaan natin yung kulay at sadyang dapat talagang ingatan natin dahil magmumukhang luma kapag hindi natin hinayaan na lagi malinis ang ating motor. Bali ito yung gamit natin pampahid sa motor natin, no? Armor wax lang pero hindi ko to pinopromote, no? Nabili lang natin sa TikTok, nakita natin kasi nag-promo lang siya. So guys, papakita ko sa inyo kung ano yung dalawang uri ng B-rubber na pwede natin magamit sa motor natin. May isang version ng B-rubber na 130/70, tapos may 120/70, pero parang mas malaki yung 120/70. So papakita ko sa inyo to guys. Oh, tabi dyan, Bigfoot, tabi dyan, Bigfoot, tayo. So ngayong umaga, susubukan natin kung gaano nga ba kabisa at gaano kakapit ang gulong na B-rubber. Kapag pipili kayo guys ng gulong nyo, so i-consider nyo rin yung shock nyo sa sa likod, kasi minsan may mga malapad na gulong na talagang kapag hindi na standard yung nakalagay na shock sa likod mo, for example nagbago ka, medyo tumaba yung dimension ng spring ng shock mo, medyo saside siya, tapos pwedeng maging sayang yung gulong na binili mo, or kung magpapalit ka ng shock, diba, para kumasya. So mga paps, na hindi na rin natin mabilang kung nakailang beses na tayong palit ng gulong rito sa likod. Nakita naman natin sa mga nakaraang vlog ko na talagang umabot na ng 100,000 yung tinatakbo ng motor natin na to, na si Mio Grabis, no? Napaka solid na talaga. Yung mga nagamit ko nga palang mga gulong rito, yung mga ko, syempre yung stock nya IRC, and then sumubok tayo ng KRX, KST, tapos R8, and then Seniors, na nasubukan natin yung mga ganyang klase ng gulong, no? Ang pinaka the best talaga na nagamit ko, ito yung B-rubber at saka yung R8. Yung R8 guys, napaka solid, napaka ganda ng spike nya, hindi siya nagbubukol-bukol. So pagas muna tayo rito guys. Ito, tignan nyo yung presyo ng gasolina rito, no? Medyo mura siya kung kumpara nyo sa Maynila. Hebron, dito tayo madalas magpakarga ng gasolina at mapapansin naman talaga natin na medyo mababa ang presyo nito kumpara sa mga gasolinahan sa Maynila. At dito nga pala sa Morong ay medyo may labanan ng mga presyo ng mga gasolina. Nagpapababaan sila para nung sa ganun ay maging pare-parehas ang kanilang mga presyo. So 200 ang kinarga natin guys. Halos mapuno-puno hanggang dito na sa may halos malapit na sa labi ng ng tangke natin. Tsaka medyo masarap ang bumiyahe ngayon, no? Kasi marami pang mga nakalib ngayon sa trabaho. Halos marami pa rin tayo nakakasalubong ng mga biyahero, mga motorista na biyahe papunta ng especially pa Laguna or pa Quezon. Dito sila dumadaan sa Morong guys, no? Kasi ngayon ay araw ng Biyernes at alam nyo naman na medyo alangahan yung mga holidays, no? Martes tsaka Friday yung yung may pasok ngayong linggo. So tayo ngayon luluwas. Bali siguro expect natin na medyo maluwag yung trapiko, no? Tsaka medyo maganda-ganda yung panahon, sana wag umulan. Pero minsan
umuulan yan. Kuwari dito maganda ang panahon, pagdating mo sa paglapag mo ng Maynila, maulap. Baga hindi mo nga ma-predict yung ano yun, no? Yung weather. Ipapakita ko nga pala sa inyo kung ano yung ginagamit nating armor wall o wax para sa ating motor, para mapanatili nating maganda at makintab. Bali ito yung gamit natin pampahid sa motor natin, no? Armor wax lang, pero hindi ko to pinopromote, no? Nabili lang natin sa TikTok, nakita natin kasi nag-promo lang siya. So maganda rin naman gamitin, no? Kasi gumamit na rin tayo ng mga iba't ibang pampahid sa motor, like yung hindi ito yung armor na to, yung isa yung top coat, BS1, tapos magic gatas. So depende na lang kung ano yung taste nyo, pero iisa lang ang purpose talaga ng mga yan, maprotektan yung motor nyo sa sinag ng araw at sa acid rain ng ulan. Sinubukan natin maglagay sa isang parte ng ating box na walang top coat at namumuti para makita nyo kung ano yung So guys, resulta nito. nalagyan natin ng top coat. Kita nyo naman, umitim siya, no? So ito yung part na nilagyan natin, ito yung wala. Tapos hindi pa siya greasy, ayan, no? Hindi siya masyadong umakapit sa kamay. Saka pag natuyo yan, okay na yan. So yun nga guys, no, dahil sa sobrang luwag ng traffic ngayon, maaga tayo nakarating at nandito na tayo ngayon sa may Chentesitas at papakita ko sa inyo yung gulong natin. So guys, bali ito nga pala yung gulong natin, yung sinasabi ko sa inyo, yung B-rubber. 60p siya, 120 by 70 lang naman siya, pero parang mas malaki siya kumpara mo rito sa likod ko. Ito ay nasa 130 by 70, pero yung tatak niya ay B281. So ayan yung mga kategory ng tawag nito, yung mga gulong na B-rubber, no? Pero ito sulit na to guys, napakarami ng tumusok rito na alambre. Na ano na natin yan, meron kasing tire sealant yan guys, eh. Kaya mas maganda magbabaon kayo ng tire sealant. So ito nga, may reserva nga ako rito, eh. So na yun. So lagi ako may baon nito guys, tire sealant, in case of emergency. So napakaganda rito sa Chentesitas guys, oh. Siguro lalo pag gabi, no? Ang daming ilaw, oh. So guys, isang tip nga lang pala sa inyo, no? Kapag bago pa yung gulong nyo, okay lang naman na wag munang lagyan ng tire sealant. Kapag alam nyo medyo putput na at kalbo na, so doon pa lang kayo maglagay para hindi siya manuyo at hindi masyadong maging makapit sa mags ninyo. Yun, so guys, maaga tayo nakarating dito, no, sa Ortigas. May oras pa tayo para magkape. Tsaka yun nga, pinakita ko sa inyo kung ano yung performance ng B-rubber na gulong. Tik na tayo ron, putang. Dati wala yung ano na yan, eh, yung mga orange na barrier na yan. So luga, no, dapat talaga hindi ka nabahan ako. So yun nga guys, yung B-rubber, dapat talaga pipili kayo ng mga kategory. Kasi mayroong, yun nga, yung dalawang pinakita ko sa inyo, no, yung 120 ko parang mas malaki pa sa 130. Medyo ano na rin yun, tips na rin yun para sa inyo guys. Sinimulan na natin magtimpla ng Starbucks. Ito ay libre lamang sa opisina para maibsan ang ating gutom at maging masaya tayo buong maghapon. Cesar? So sa mga sumama sa akin sa biyahe nito, maraming salamat. Kung nakaabot ka sa oras na to ay maraming thank you talaga. So hanggang sa muli guys, Korea Motovlog po.